The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masobra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iya nga asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina. Ayong adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Ari naman inyo alagad sa kanginan Pastor Henry Sinina na magadala sa inyo sang mensahe sa Ginoo nga nagasiling diri sa kinsulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 1 tubtub 8. Akong pagbabasahon ini nga dinalan sa malakasulatan nga nagasiling apang nanungod sa mga tion kag mga panag-on. Mga kauturan, wala kamo sing kinanglan nga sulatan sang bisan ano. Kay kamugid nakahibalo sing sibo nga adlaw sa Ginoo mag-abot subong sang makawat sa kagab-ihon. Sang nagasiling ang katawuan, may paghidayet kag kalig-on niyan. Sa hinali ang kalaglagan mag-abot sa ila subong nga mga nakasakit sa pag-anak mag-abot sa babaye na nagabdala kag hindi sila nga makalikaw. Apang kamo mga kauturan wala sa kadudulman ngayad tong adlaw subong sang makawat na makibot sa inyo kay tanan kamo nga anak sang kapawa kag mga anak sang kadlawon. Hindi kita iya sang kagabihon o kon sang kadudulman. Gani niyan dili kita magtulog subong sang iman, kundi magpulaw kita kag magabutanan kay mga nagakatulog sa kagabihon kag ang mga nagakaubog sa kagabihon apang kita sanglit nga iya sang kadlawon magbutanan kag magsulob sang limbutong sang pagtuo kag paghigugma kag sang pandong sang paglaom sa kaluwasan. Kabay Ginoo magkamayo gid sang aton nga pagbasa sang iya nga pulong. Don't be caught unaware. Amo ni ang aton tigulo sa aton nga pagtuon sa sining adlaw pag madamo ba lang nga mga balita subong nga aton nabatian nga katulad sang pag-away sa Israel kag Iran. Ang Israel sila parang hindi nakabantay nga ang mga missile sang Iran nagtulog pagi dito sa Israel. Kagamuman ang Iran wala man nakabantay sang lupok sa mga missile salin sa Iran kag sang Amerika. Caught unaware. Lately gani man na kibot naman ang mga pumuluyo dito sa Texas, USA, sang pag-abot sang hinali man nga baha dito. Kag madamo nagkalamatay man. Nasuno sa balita, more than 100 ang mga nagkalamatay. Sobra isa kagatos ka mga tao. Kag kalabanan gani ito mga pamatanon kag mga bata nga natabo ato samtang mayara sila nagakamping sila during that time kay bakasyon nila siguro kag madamo nga nagtaliwan ti may mga nagabasol sang natabo nga daw hindi kuno na inform ang mga katawan sang mabaskog nga ulan
Kag may tornado pa, kung sa diin na wala gid nakahanda ang mga especially mga campers. Kag amo manini ang pagkari sa aton Ginoo nga madamo nga mga katawa na bininyo wala na gani ni gapati sang ini nga mensahe na nungod sang pagkari sang aton Ginoong Hesus. Kay ginlarawan yan gani dira sa Mateo 24 nga ang pagkari sa aton Ginoo katulad sang panahon ni Noe o ni Noah na they eat, they drink, and they are marrying na daw sa wala lang sang malain nga kalatabo. Pero ginlarawan dira sa Genesis chapter 6 na they're corrupt sa ilang mga kalayawan, pesinadya, kinaon, fiesta, yan. Ara at the same time ang ilang pagpakasala sa tubangan sa Diyos. And the earth, it says there, it filled with corruption and filled with violence. Kag nag-abot ato ang anaw. Kagamo man ang pagkari sa aton Ginoo. People, probably siling nila di na to ang ginahawali na nungod sang paghukom sang Dios sa kalibutan. Kaya sa una daw amo man lang gihapon ang kalatabo. Amo nang siling ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, there will be scoffers in the last days. Siling nila, nagkalamatay naman ganito mga katigulangan naton. Wala man yapon natabo ang ginahambal nila nga paghukom sa Dios sini nga kalibutan nga sobra pa sa paghukom sa panahon ni Noe nga there was a universal flood kag subong ginawali na gani sa mga simbahan, sa kahanginan, sa mga public places nga nagwali na nungod sang paghukom sang Dios kalibutan pinaagi sa pagsunog sang aton nga kalibutan. Kag ini tanan makita naton sa balang kasulatan nga kita kuno nga mga tumuluo hindi kita unaware of this but silingon sa ginsulat ni Apostol Pablo ini nga mensahe sa mga tumuluo sa Thessalonica na they are already familiar with this. Pabalik-balik na ini nga mensahe ang ginatag na Apostol Pablo sa ila nga magabot gid ang tion ng Ginoo himuon niya gid ang iya nga gin pamulong pinaagi sa iya nga mga propeta kag sa mga apostoles na Jesus is coming back again. Not only to judge the world but also is coming back again to take us tanan kita nga nagsalig nagtuo kay Jesus nga aton personal manluluwas. So we Christians should not be perplexed by these events. Kay ginlarawan na ni isang Diyos, the Word of God has been telling us that in the last days hard times shall come. Sulod sining diri ni Apostol Pablo sa ikadawang Timoteo chapter 3 verse 1 to 7. May mga pertinent signs inisa sa last days. May mga false teachers and prophets, may mga linog, earthquakes, gutom, mga sakit, may gera, and then also rumors of wars, cosmic disturbances, damo na subong na nagaginuwa man nga mga may nagapakita sa kawaan nga mga hindi maintindihan kung ano ina kag of course ang moral indecency and corruption in the world today. Makitanta sa kabuhi sa mga tao subong nga daw hindi na maayo ang ilang pagkabuhi kag hindi suno sa standards ng Dios nga ikabuhi. So there is corruption at the same time. And of course, siling ni Daniel chapter 12 verse 4, there will be an explosion of knowledge, increase of knowledge. Di mo niya atong panahon subong, grabe nga mga inventions, ang technology naton. Kung kita lang yan maminsan, kitang mga ordinaryo lang ang mga tao, daw makasiling kita, grabe na gid ang mga kaalam ang ginatag sa Diyos sa iban.
nga masiling naton daw ka imposible bala nga himuon sang una subong daw makasiling kita makatilingala ang ginahimo naman sang tao. There's an explosion of knowledge. Now we know of course na ang Diyos Japon ang naghatag kaalam sa tao pang they abuse this na to the extent nga nagasaling na lang sila sa ila kaugalingon kag hindi na sa Diyos nga naghatag kaalam sa ila. So madamo nga mga scientists subong nga wala na gani kapati sa Diyos. They try to explain the universe, mabasa ta na sa Facebook, ang ila ba lang ang mga actually mga theory lang nila, suno sa ila, na wala gani ginamit lang ang Diyos. Kakwis ang ila man gani gina-explain ka sa aton, makahaladlok kay something is happening in the universe. But what we know, the Lord Jesus Christ is in control. Everything consists by Him. Para tungod sa iya, He preserves all things. Wala kitaya kadlokan. Kung ang Diyos nga nagtuga sining matahom nga kalibutan, matahom nga universe, saraman siya makapadalagan initanan according to His design and purpose. But of course, nagasiling man ang balang kasulatan, may katapusan man sa adlaw sang paghukom. So, again, tudloan kita diri that we must have a clear understanding of the nature of the time. So, hindi na kita ignorantes ini ng mga butang. So, siling diri ang iya nga pagkaris ang aton Ginoo katulad sang isa ka makawat. Meaning, He will come unexpectedly. Not necessarily that it will take place at night. Hindi niya tungod nga mabot siya kagabi yun. But His coming is like a trap that many would be caught unaware. Like what happened sa natabo sini lately sa baha dira sa Texas, do wala gid nakapreparar ang mga tao. So mamanini ang pagkarisang aton Ginoo nga magakarisya kung sa diin wala gid kita naga preparar. In fact, siling ni Jesus, guys, siling niya sa iya pulong, He will come when people are not aware of this, when they think not, very clear ng hinambal yan. He will come when people are not conscious or not thinking about His coming anymore. Maybe they're filled with so many cares in this life, or maybe because of the pleasures of this world, nakalimutan na nila ang pulong sa Diyos. So, according to the passage that we have read here, samtang ang tao nagapangabuhi nga daw masadya lang, dagwala lang man sa problema, and then suddenly distraction comes. Magabot ang gulpi lang yun nga paghukom sa tao. Katulad yung larawan diri sa isa ka babayi nga nagadala with child. Kag hindi sila makapalagyo. So like a birth pang, that I mean the woman, yung babae bilang naka-experience sang bunag. Di kabalo kita ang birth pang ginatawag diri, perte giniya kasakit. Siguro ginahatag lang giniya sa mga babae kiti siling nila dako iya balakang. Ang lalaki hindi giniya siguro kasarang magbunag sang tao. Kay ginatag ini sa mga babae. And it says here, this is yung tawag ni si the beginning of sorrows. Sa kay John naman sa Revelation, yung tawag ni Jacob's trouble. Before the kingdom will be set up sa aton Ginoo diri sa kalibutan, may ginatudlo ang mga kasulatan nga si Jesus Christ magakari kag magahari siya sa sininga kalibutan. Amo ni ginalook forward sa mga audio ang pag-set up ni Jesus Christ ang iya ginharian. Remember when after the resurrection of Jesus Christ, amo man ang Japon ng pamangkot nila. Sila, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Amo na ang mga disciples, amo man to ilagi na look forward. So, po sila kay Jesus Christ, kaya nabatian nila ang Ginoo nga nagawali na nungod sa ginharian. Amo gito ang nagpa-inspire man sa ila tungod amo na ang topic ng ginawali ni Jesus Christ. So sa iya pagkabanhaw binila, amo na to ang umpisa, will you restore the kingdom to Israel?
But siling sa atong Ginoo mathag hindi na, it is not for you to know. But siling niya may ginhatag pa siyang assignment sa ila, go ye and make disciples. Go ye and preach the gospel unto all nations. Siling ni Jesus Christ, matabo lamang ina ang pag-set up niya sa iya ginharian. Kung ang ebanghelyo, the gospel will be preached, the gospel of the kingdom will be preached unto all nations, then the end shall come. The end of this programa sa Ginoo, magabot na ang katapusan sa ginatawag natin the times of the Gentiles. Kag Jesus Christ will set up His kingdom on earth. So, bantala mo na ang mahayong balita. Now, wala na nagakaulugan nga kita nga mga disciples, mga tumuluo ni Kristo Jesus nga nagapanaksihon. It doesn't mean nga they will be saved tanan-tanan maluwas. Pero ang point sa aton Ginoo, tungod He is just, He wanted people to hear the gospel. Simple ibantala lamang ang ebanghelyo na si Kristo na matay tungod sa atong mga sala, na ginlubong, kakatlong adlaw, na banhaw, kag nagpahimaya. He ascended up in heaven. That is our message and He's coming back again. Amo na ang mensahe na dapat mabatian sa mga tao agud nga sa adlaw sa paghukom wala sila sang maibasod sa imo kag sa akon. So when the gospel of the kingdom will be preached unto all nations, then the end shall come, and then Christ will set up His kingdom here on earth for 1,000 years. Amo na ginatawag naton the millennial reign of Christ. Inaya matabugid kay ginhambal sang Ginoo, the Lord's word is faithful. Iya nga pulong niya, matutum ang Diyos iya pulong, and He sees to it that He will fulfill what He had said. So, these believers, of course, will be delivered from the wrath of God, since the rapture will take place before the tribulation period. Katahom sini sang plano ya sang Ginoo nga katulad sang babaye nga nagadala mga antos apang pagugwa sang bata. What a comfort and relief sa isa ka nanay kag amoy ni ang balatsagon man sang tanan, no, mga membro sang pamilya kalipay tungod sang pagbunag sang bata. That is the picture that Paul mentioned here in the book of Thessalonica, nga ang pag-antos may katapusan gid, and to us Christians amo na ang umpisa na sang aton ginatawag naton nga kalipay nga wala sang katapusan upo ti Kristo to set up His kingdom here on earth. Siling diri sa aton nga ginbasa bagugid lang nga we will be delivered from the wrath of God, since there is what we call the rapture of the church, ang pagsinabnit niya sa mga tumuluo ni Kristo. And ano nga aton imuon subong samtang kita nagaulat sa pagkaris ng atong Ginoo? Well, we are told here that we must not walk in darkness. As children of light, walk not as children of darkness. Ang buot silimong diri sang darkness, nagakaulugan ini sang sala, despair, evil. So isa ka Kristiyano dapat magkabuhi nga balaan. It means to conduct ourselves without any thought ba lang na gakabuhi pa kita sa sala, na ginhilway na kita sa Ginoo sa sala. And this is not to let sin to have complete reign over us. Kagin mention niya diri gani sa atong inbasa, hindi kita dapat nagakatulog kag nagapahubog, be drunken. Ang kaulugan sini ay actually it means spiritual lethargy and insensitivity. Dapat kita magkabuhi nga matarong kag aware kita sang nagakalatabo sa atong palibot, nga kita dapat magkabuhi nga balaan sa tunga sining
kadudulman. So nga kay nga aman sila diri, we have to walk as children of light. We must be sober. Ang tawag diri nga sober-minded is to be alert, to be sane and steady. Amuning aton kabuhi nga mga Kristohanon samtang nagaulat kita sa iya nga pagkari. We should be watchful and soberly waiting for the Lord's return and self-controlled according to 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. And then of course we must live expectantly, meaning nagaulat kita nga He will come any moment, any time. Kamo siling ni Apostol Pablo dira sa gisulat niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 8 nga dapat we must have patience and must have this love, excitement of His appearing. Nabalang paabot yun nato ng iya nga pagkari. Hindi kita magkalipat mga kauturan sa iya ni nga saad. Kaya may padya ang Diyos nga ang mga nagahulat pala, those who are living expectantly for the coming of the Lord Jesus Christ. And also you mentioned here that we have to put on the armor of God. We have to put on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Putlingon sini, we have to protect ourselves sa tanan na klase sang pag-defile sa aton nga mga unod, pag siniblang worldly pleasures nga ang aton nga lawas, kalag, kag espiritu will be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Amoy ni ang paghangkat sa aton while waiting for the Lord's return. So samtang nagaulat kita sa iya nga pagkari, we are told by the Lord in Luke 19:13 says, "Occupy till I come." Anong butya silingon sini? Padayon na kita sa aton nga hilikoton. It means we have to do His work on earth, to engage in kingdom's business, like one who continually looks for His return. So, imuon nato na aton mga bahin. We are actually given spiritual gifts ang Ginoo, mga iyas nga inhatag sa aton sa Dios, gamito naton ina sa iyagid nga iglesia, sa iya nga lawas, sa mga tumuluo nga sa iya nga pagkari, we will be found faithful serving the Lord. So salamat sa Ginoo sining matahom nga plano sa aton, sa iya nga pagkari, ang aton kabuhi iyagin tagaan nasing kahulugan tungod nga kita iyagin luwas ng tagaan sang gahong pinaagi sa balang espiritu, agud kita mangin mandadaog while waiting for the Lord's return. Again, don't be caught unaware sa iyagid nga pagkari, kabay nga masapwan gid kita nga nagaulat kag nagaalagad sa iya tubtub sa iya nga pagkari. Isa ini kapag atagit sang comfort sa aton nga mga auturan nga kung sa diin ang ilang mga inigugma nagtaliwan nga may paglaom kita nga magakita na iliwan. Yara ang kasubo for a while kay ang pagtaliwan man sa aton mga inigugma nabalaan gid sang Dios nga ang aton tagipuso na punaan sang kasakit. Ang aton Ginoo brat, remember kay balugit siya intindi gid sa aton mga balatyagon. Ang aton Ginoo gani nagtangis, He wept when nabatian niya ang pagtaliwan ni Lazarus. Ang balatyagon sang duha ka mag-ulutod, si Martha and Mary, kabalugid ang aton Ginoo, and He wept sa nakita niya ini ang the sting of death, ang kamandag sang kamatayon, isang sala na naging dala sa tao, kag ang aton Ginoo magakari sa pagpanas sa aton mga luha, sa pauntat sa aton mga pagtangis, kay balugid ang Ginoo, kamuni ang gindala sang sala sa tao. And we thank the Lord that
there is hope. May paglaom kita. He's coming back again to set up His kingdom on earth, and we will be with Him until the end. Salamat sa Ginoo sa iyagid nga katutom sa aton, kabay magapabiling kita sa iya nga pulong. Let's continue to wait for the Lord's return. Ini ang ato mensahe sining aga kabay abyan sa sining ang adlaw nga nagapamati ka sining mensahe. Ikaw man makadangat sa kalawasan, pinaagi sa paghinulsol sa imong mga sala, kag pagbatod kay Jesus sumong imo personal nga madaluwas. Saligi sa Jesus nga sarang makaluwas sa imo. Kabay nga diwat apan pamalandungan ining kamaturan nanungod sang kamaturan nga ang aton Ginoo magakari liwat. Salamat sa inyong pagpapamati. Ininyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinina.